ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to PPAP Live. It's Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, here in Mary Help of Christians Parish. It is every Sunday, 1:30 p.m. And yung ating mga suki ay I'm sure nandyan kayo at pwede naman ninyong panoodin sa gabi. Yes, Okay lang. anytime. Anytime. Marami na kayo mapapanood doon sa playlist. Yes. Di ba kayo na-curious? Ang ganda ng ating cover, yung PubMat natin. Sana wag ma-copyright. Ang ganda ng picture, ano? Di ba? Yung mga bata at saka yung mga prutas. Kaya anong sabi ng mga bata? Yung mga bata ba nagsabi nun? Ang ganda ng bunga. Ang ganda ng bunga. Alamin natin kung anong bunga yung maganda. So, aralin po natin. Yeah. Ito ay nanggagaling sa Chapter 5 of Amoris Laetitia, Love Made Fruitful. Oo, tama. Title pa lang, parehong-pareho na. So, it is in paragraph 167. Eto. Large families are a joy for the church. They are an expression of fruitfulness of love. At the same time, St. John Paul II rightly explained that responsible parenthood does not mean unlimited procreation or lack of awareness of what is involved in rearing children, but rather the empowerment of couples to use their inviolable liberty wisely and responsibly, taking into account social and demographic realities, as well as their own situation and legitimate desires. Wow, ang iksi lang niya na. Yeah. Masaya sa design ni God, no? Kung i-allow ka ni God na magkaroon ng malaking pamilya. Yung pamilya, nagsisimula yan doon sa pagmamahala ng mag-asawa. Ang roots or bunga ng kanilang pagmamahalan is a child. Yan. Yan ang bunga. Maganda yan. If yung simula, that means yung they have become a co-creator of God. Ibig sabihin, ang simula nun to become a co-creator of God is love itself. So ang bunga niyan would generate another love relationship sa mga anak naman. Habang dumadami ang nasa pamilya, if the source, yung mag-asawa, ay talagang tunay na nagmamahalan. At yung pagmamahalan na yun, ang siyang nagiging cause kung bakit nadadagdagan ang bunga. That Yan. means the child. So masaya talaga kung marami na punong-puno ng pagmamahalan sa pamilya. Masaya yon. Yes. So, yan ang pag-uusapan natin. Bakit minsan hindi nagiging masaya? Yan yung tanong. Bakit hindi masaya? Samantalang sabi nga ni God, no, we were created because of love. And then dahil sa love na yon, no, gusto ni God iparamdam din natin yung naramdaman niya nung kinreate niya tayo. Kaya naging co-creator tayo dahil pagka yung mag-asawa ay nagmahalan,
merong fruits of that love. Yun yung bata. Kaya nga parang tama yung sabi mo na tuwing may makikita kang anak no na nanganganak tapos may bata, di ba tuwan-tuwa ka, excited ka, bibiruin mo. Yung mother, 9 months before, nabalitaan na, uy, buntis ka. Oo. Di ba? Iba na ang kanyang feeling. Excited na siya. Di ba meron? Waiting for that 9th month na Yeah. lalabas na yung fruits nung kanilang pagmamahalan. Ginagawang celebration pagka yung bago manganak. Alam ko meron yan eh. Ewan ko kung meron pa ngayon. Di ba? Tapos nagre-regalo yung mga kaibigan mo. Doon yung mga para sa baby. Sa baby. May tawag doon eh. Pati yung pangalan, no? They are excited to give the name, the rightful name para dun sa bata. Kasi yun daw rightful name na yun becomes the mission of the child. Kasi ang design ni God is to bring love into the area. Alala mo yung kanta na yun? What the world needs now is love, sweet love. Yun. Every time na magkakaroon ng addition to the family, dagdag yung atmosphere of love in the family and in the society pagka lahat ganon. Babalikan ko yung sinabi mo, na tanong mo, na bakit nagiging malungkot, no? Pero dapat maging masaya kung talagang titignan natin yung plan ni God. Okay. Kaya doon pumapasok yung sinasabi ni Pope Francis na responsible parenthood. Hindi po yung wag mag-anak, kundi yung pagka-parenthood mo, hindi tama ang pananaw mo, kaya malungkot ka. So tinuturo dito ni Pope Francis, no, kasi siya gumawa din ng Amoris Laetitia, care of kay John Paul, no, na ang pananaw sa responsible parenthood, hindi po yung bawal mag-anak, 'di ba? Ang parang sinasabi alamin mo ano ba ang dahilan, no? Ano ang iyong motibo kung bakit ganyan ang mga decisions mo regarding your family planning. Ang isang nakikita ko, pumapasok kasi yung personal na motibo which is worldly. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng anak, parang ang design na nila ngayon is para siguro naging consumerism eh. Ibig sabihin, yung anak na yan, ayan ay ipapalakihin natin para maging nasa politika rin, para matulungan tayo, di ba? O kaya naman, ayan, para maging ano natin, yung tagapagmana, kung ano man yung ating mga binibuild na empire, yung mga financial wealth natin. So, minsan, nawawala na yung talagang purpose ni God that yung bagong anak na yan would add up to the love environment sa family. Ang nangyayari ngayon, pumapasok na yung makamundong ano. Kaya minsan, bata yan, ang dami nating ginagawa sa negosyo nila, sa business nila. Yung anak, papabayaan na lang yan, lumaki doon sa, siguro, binabayaran naman nila yung yaya. Di ba? And pinalalaki yan doon sa konsepto na darating ang time, ikaw ay magiging kasama ko sa politics, magiging kasama sa pagpapalaki ng ating yaman. So, minsan pagka ganun kasi, nagiging priority na yung kanilang, ito nga yung sinasabi, you cannot serve God and Mammon both at the same time. So, dito nagbabago ang priority. At pagka nagbago yung priority na yan, hindi na si God ang naging priority, hindi na yung design ni God ang sinunod, napunta na ngayon dun sa pera. So, kaya ngayon, di ba, ang nangyayari, instead na mag-build up ang love sa family, nagbi-build up yung conflict. Nagiging minsan cause of yung mga legal issues, nag-aaway. Kaya instead na dumami ang love in the air,
nababawasan. Mm. Hate ang pumapasok. Yun yung sinasabi. Pag yung design ni God ay hindi mo na nasunod, dito na nagkakaroon ng problema. Ako na lang, example, kasi kung hindi natin ito naaaral, na yung marriage is a design of God, pati nga yung mga um, magiging mag-asawa, like tayo, hindi naman talaga kami magkakilala. Bakit kami nag-click, di ba? Iba yung personality mo, iba personality ko. Because si God ang nag-work kung sino yung talagang pinagsasama niya, di ba? Pagkatapos magbi-build yung love doon, magkakaroon ngayon ng fruits. Ngayon, like ako, meron akong mga fears noon, nung hindi pa ako nag-aasawa. Kasi nga, hindi po ako nakakalakad. Polio po ako. 4 years old pa lang ako. So iniisip ko, paano naman ako mag-aalaga ng bata? Lalakad ako at gegewang-gewang. Parang hindi ko ma-imagine na kaya kong magbuntis. Gusto ko mag-asawa, gusto ko magkapamilya, pero paano naman ako magkakapamilya kung hindi naman ako magkakaanak at ayaw ko magkaanak? Eh, fertile naman ako. Hindi naman apektado yung pagka-polio sa pagkakabuntis eh. No? Pwede lang siyempre yung paglakad o kaya yung ooperahan ka kasi hindi pantay yung structure mo. So, isa po 'yon sa mga pwedeng maging fears no ng ako ng mga disabled o kaya may mga problema at nasisira ngayon yung plan ni God sa iyo. Pero kung ngayon marinig mo na ito, no, you will have to trust the Lord in everything. Na kahit ganito ka o disabled ka at gusto ni God, no? Pinag-asawa ka niya eh. So ano kasunod doon? Siyempre, may anak. Unless na talagang hindi ka talaga magkakaanak. Hindi mo dapat i-prevent. Kasi yan po talaga yung kasunod ng pag-aasawa, yung pag-aanak. Kaya nakakalungkot yung mga naririnig ko na bagong kasal pa lang at pinaplano na nila na wag munang mag-anak. Ako nalulungkot ako doon. Kasi actually, dumaan ako doon, pero now I realize na hindi talaga dapat. Parang nakakahiya kay God. Biro mo si Lord, binigyan ka niya ng asawa na ang bait-bait, sa dami ng mga lumigaw sa iyo, o sa layo ng pinuntahan mo, yan ang na-meet mo, tapos ang ganda-ganda ng samahan nyo, di ba? Hindi ka ba magpapasalamat kay God na na-meet mo siya? So, ibig sabihin, pagka nagkaroon na kayo ng pagmamahalan, yung fruit po nun, ginagamit ni God so that you can also be a co-creator. Para maramdaman din ng batang yun kung paano yung pagmamahal ng isang magulang tulad ng pagmamahal ni God sa atin. Yeah. Kaya nakakalungkot pagka pinopostpone po natin, bagong kasal pa lang tayo. At depende, ano bang dahilan? Yan. Sabi ko nga kay Jun kanina na, sabi ko, alam mo, we cannot judge, no, kung bakit nagpo-postpone. It is only the Lord who can see your heart, no? Hindi namin alam kung bakit, pero si God ang nakakakita. Now, if your motive is clean, you can do that without guilt. 'Di ba? Kasi po to, pag talagang ako nga kinonfess ko yun dahil nalaygate po ako eh. Umiyak po ako. Nung pagkatapos ko po nalaygate, nung after ng second child ko, umiyak ako kasi parang tinigil ko yung plan ni God sa buhay ko. Magkaanak pa ako. Kahit na sabihin mo na May rason. may rason sa doktor, pwede mo naman pigilan yung sexual desires mo, di ba? So, depende na ngayon, no, sa feeling mo. Pero, since kinonfess ko naman, at sabi naman, di ba, sabi naman ni Lord, anything that you do, if you confess it with your whole heart, God will forgive you. Yeah. Kaya, masaya naman ako na, alam kong napatawad naman ako ni Lord kahit na sinabi naman ng doktor yan. Guilty na pa rin talaga ako. Gusto ko pa rin sabihin. Yeah. So, sana maging magandang example na pagka nag-asawa tayo, automatic yan, bata agad ang kasunod yan. Yan ang purpose nyo Yes. Hindi po yung pagkakasal natin pasyal muna tayo. O kaya pagkakasal natin
pagawa muna tayo ng bahay na malaki, di ba? Si Lord ang bahala sa lahat. Dahil nangyari po sa amin yan. No, hindi naman namin pinlano. Kung magkaanak kami, magkaanak. Kung hindi kami magkaanak, hindi kami magkakaanak. Pero lalo pa sa akin, paano ko po naalagaan? Hinihila ko po yan para akong aso dahil hindi ko po mabuhat. Pero nagkaroon pa rin ako ng second child. Di ba? Dapat sasabihin ko na, ay, ayoko na, isa lang. Pero hindi. Binigyan pa rin ako ni God. Kasi sabi ni God, kaya mo mag-alaga, bibigyan pa rin kita. Kasi sabi nga, na if this is the plan of God, gustuhin mong manganak o ayaw mong magkaanak, kung magkakaanak ka. Pero kung gumawa tayo ng paraan na nega, no, eh, gusto ni God magkaanak ka, eh di lumabas tuloy abnormal yung bata. Kasi may nilagay kang mga something sa katawan mo. So, para sa akin, importante talaga na aralin natin mabuti ang salita ng Diyos tungkol dito. Dito pumapasok yung ating mission. 'Di ba? Kasi ngayon yung mga binibigyan natin ng ng marriage preparation seminar, 'di ba? Ang hinahanap nila yung mabilis. Yung pang Oo. ilang oras lang tapos na sila. Pero nagpipili tayo na para maging maganda yung kanilang pag-unawa sa pagpasok sa bukasyon ng buhay may asawa. Pero yung iba talagang ang hirap nilang maengganyo. Kaya ang ginawa natin, di ba? Sabi natin, Father, nakiusap tayo kay Father. Father, pwede kaya na pagka na-interview na ninyo, canonical interview, umpisahan na namin yung kanilang marriage preparation program. Para naman, mahaba pa ang time na Na ano, naintindihan na nila yan. yes. So, kasi hindi ba nung tayo noon, kailangan kumpleto na sila ng requirements, ng document requirements. Ngayon, yung iba, lumalabas na ang kumpleto nila would be mga ilang months na lang ikakasal na sila. Sabay yung kanilang kabisihan sa paghahanda nila sa kasal, yung kanilang mga receptions, yung mga isusuot nila, di ba? At saka yung seminar natin. Yung seminar natin ang parang laging nahuhuli pagka nag-conflict, makikiusap na hindi muna sila attend ng seminar. Di ba? Oo. So kaya, nasa seminar nga sila, pero Wala ang yung mind isip nila nila. wala doon. So hindi nila naintindihan. Kaya naman, ginawa natin maiksi na lang, 'di ba? Maikse. At parang more of yung nag-uusap sila, mas maraming time. Maikse, pero nagdagdag tayo ng Day. days, ng session. Yes. Ito nila, kasi ang kadalasan na hindi nagiging maganda ang takbo ng kanilang buhay, yung kanilang pag-uusap. Hindi nagiging maganda ang pag-uusap nila. So sabi natin, at the start, maganda because kayong dalawa, pagka nagsama na kayo, your minds, hearts, and everything will be one. Yes. Magiging isa. So what is needed para maging isa yung kanilang pangarap, yung Yes. takbo ng kanilang pag-iisip, yung pananaw nila sa buhay, is communication. Yeah. And alam niyo po kung ba't din namin nabanggit itong communication? Kasi magkakaroon po kami ng programa tungkol po din sa, ang tawag po natin is fertility awareness. Yan. So yan po ay malalaman po natin kung ano ba talaga, paano ba, ba't man nagbubuntis, anong nararamdaman, ano ba yung gusto mo bang babae, gusto mo ba lala? So marami po tayong matututunan tungkol dito sa pagbubuntis. Yan, part of theology of the body. Yes. Yan sinasabi, bigyan mo ng total respect yung katawan ninyo. Because that is used by God to unify. Ibig sabihin, talagang yan ang gagamitin ninyo to procreate. Yeah. To be part of the plan of God in building love in the air, in your family, society, in the world. Yun. Kaya kahit na dun sa situation na ganun,
communication pa rin yun. Mag-uusap pa rin talaga kayo. Kaya maganda na naumpisahan ninyo na tama po yung pag-uusap ninyo. No? Hanggang sa dito po sa aralin natin ng fertility awareness, may usapan pa rin po talaga dyan. Yeah. Mag-communication pa rin. Everything is Yes. of the God's plan for the Yeah. family. So, sa ngayon, ang nakikita natin, ang importante na binibigay natin sa kanila, maunawaan nila, is yung plan of God for them, di ba? And plan for your children. Yes. So, dalawa ngayon ang binibigyan natin ng focus, yung faith nila. Kasi kung wala ang faith, hindi nila iniintindi ano ba talaga ang plano ng Diyos. But napupunta sila doon sa secular world. Ikalawa is the communication. Pag yan dalawang yan, naging part ng buhay nila mag-asawa, masaya talaga. Ilan man na ibigay ni God na anak, ano man ang kanilang estado, whether talagang financially secured sila or financially hindi naman, it will be a guarantee Yes. na talagang magiging masaya ang kanilang pamilya. Kaya po namin to sinasabi kasi po talagang nangyayari po sa amin yan. So hindi po namin to sasabihin dahil lang para lang sabihin, hindi po. Talagang nangyari sa amin. Hindi po ako nagwo-work, tapos si Jun lang yung nagtatrabaho. Yung trabaho niya, hindi naman yung regular na monthly, may sweldo siya kasi depende sa client, kung magbabayad na, kung may client o wala. Pagkatapos, nangungupahan kami. Pagkatapos nagsabay pa sila at ang pinaka nakakashock, pareho pong mag-eskwelahan nila yung sa mamahalin na eskwelahan. Ayun po silang dalawa. Nakikita niyo po yan. Nag-graduate. Graduate na po sila. Yan, yung sasabihin ko yung eskwelahan para malaman nyo na ang mahal talaga pero naka-survive kami. Yung isa pong babae namin sa Lasal, yung isa sa Mapua. Ito po sila hindi po 8 yung anak namin, 2 lang. Yan, kasi kinder, elementary, high school, tas college. Ganun din dito. Ito kami po yung 2. Hiram ko lang po yung aking gown dyan. Hiram ko kay Tita Linda. Yan, para lang makukunan kami ng litrato kasi ang kasal din po namin ay simpleng-simple. No? Sa chapel lang po kami kinasal ni Brother June. So, ibig kong sabihin, kung ang worry po natin ang financial, no? At may anak na tayo, basta maging faithful lang tayo kay God. Lalo na kung malapit naman kayo sa simbahan, ang daming pwede niyong magawa. Magpunta lang kayo sa adoration, 1 hour a day. Di ba? Nakaka-offer ka na. Ang daming pwedeng magpunas-punas ka ng pews doon. Lord, ikaw nang bahala sa mga anak ko, ha? Pero ikaw naman, kung meron kang mga pwedeng trabaho, syempre magtatrabaho ka rin. Gusto yung mag-try ng mga simpleng paano mag-serve sa simbahan. Punta kayo sa kapihan. Sundays. Yan, huwag kayong matakot, no, na tapos lalo-lalo na kung bagong kasal pa lang kayo, tapos nagkataon na hindi naman talaga kayo, parang feeling mo hindi ka prepared, feeling mo yon. Pero hindi ibibigay ni God sa iyo ang bata, no, kung hindi ninyo kaya. 'Di ba? So, no, kailangan may faith kayo kasi hindi po uubra, no? Yung faith kung nagdudwindle ka, nagda-doubt ka. Di ba si Peter, nakalakad na nga siya sa tubig, biglang natakot, di nalubog. So dapat talaga consistent ka na talagang faithful ka kay God at nagtatrust ka sa Kanya. Maniwala po kayo, wala pong masamang tinapay na bibigay si God sa inyo kasi siya ang nag-create sa atin. Yan po yung gusto niya na magkaroon tayo ng mga anak. Ngayon, doon sa mga walang anak, ay naku, marami tayong pwedeng ma-adapt na bata. Pwede rin po yan. No? So, wala po talagang malungkot dapat na pamilya kung ang tinitignan natin yung plan ni God para sa buhay natin. Pero kung ang tinitignan natin, yung plano natin sa buhay natin, tulad ng, dapat may bahay tayo, malaki, na ganito, ganyan, business, malulungkot ka. Kasi kung hindi mo makuha yun, sasama ang loob mo. Samantalang kung kay God tayo nakafocus, ano man ang dumating sa atin, masaya tayo, tanggap natin. No?
maging kontento lang po tayo kung ano po yung ibibigay ni God sa atin. Huwag po natin siyang pangungunahan. Mm. Amen. Mm. Okay, see you. Bye.